John Nariel Casimero, sino nga ba ang dapat pipiliin na maging promoter? Koki Kamida o di kaya si Masayuki Ito? Kaya naman, narito ang sagot ng Artificial Intelligence. Kasalukuyang nasa krusada ng kanyang karera ang dating 3-division world champion na si John Nariel Cuadro-Alas Casimero sa pagtatapos ng kanyang mga nagdaang laban. Isang malaking tanong ang bumabalot ngayon sa kampo ng boksingero. Saan ba talaga siya dapat pumirma ng kontrata? Mananatili ba siya sa ilalim ng Kamida Promotions o pamumuno ng dating kampiyon na si Koki Kamida o tuluyan na siyang lilipat sa Treasure Boxing Promotion sa ilalim ng nagpaparamdam ngayon na si Mr. Masayuki Ito? Kung susuriin natin mga kwento ang takbo ng mga pangyayari, may mga kanya-kanyang bintay ang dalawang mga promoters. Ngunit kung ang layunin ni Casimero ay muling maging world champion at makuha ang pinakamalaking laban sa mundo ng boxing, ayon sa AI ay ang pananatili kay Koki Kamida ang natatanging tamang desisyon. Hindi natin may kakaila na noong panahong nasa radar pa ni Mr. Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotion si Casimero, nakatikim ng VIP treatment ang Pinoy fighter. Kitang-kita ang dedikasyon ni Ito pagdating sa preparasyon ni Casimero. Una, Japanese sparring partners. Personal na nagpadala si Ito ng mga dekalidad na Japanese sparring partners na umakyat pa mismo sa mountain gym ni Casimero. Ang mga boksingerong ito ay may nakakasari ng mga laban sa Japan, kaya naman nakasabay sa mataas na antas ng kondisyon ni Alas. Pangalawa, hands-on sa pamamahala. Mas exposed at mas madalas pumunta sa Pilipinas itong si Mr. Ito kumpara kay Kamida, isang patunay na nakatutok siya sa kapakanan at bawat galaw ng boksingero. Pangatlo, ang sapat na pondo. Bagamat bago pa lamang sa industriya ang Treasure Boxing Promotion, ipinakita ni Ito na may sapat siyang pondo dahil walang nakansilang laban sa kanyang pangangasiwa. Pero gayon pa man, sa kabila ng magandang asikaso at sapat na budget, may isang malaking butas sa promosyon ng Mr. Ito, ang kalidad ng mga kalaban. Karamihan sa mga naging katunggali ni Casimero sa ilalim ng kanyang radar ay ang mga retirable na o nagbabalik boxing lamang. Para sa isang boksingerong naghangad ng elite status, hindi sapat ang magandang ensayo kung ang dulo nito ay wash up ang kalaban. Kaya naman, dito na pumasok ang bigat at impluensya ni Koki Kamida. Kung ang pag-uusapan ay ang pagpili ng mga makakalaban na may kalidad at mga tunay na top contenders, walang-wala ang alok ni Ito kumpara sa napatunayan na ni Kamida. Sa ilalim ng Kamida Promotions, hindi bano ang mainihain kay Casimero. Dalawang naglalaki ang pangalan at top contenders ang nagawang itapat ni Kamida kay Alas, sina Kyunosuke Kamida at ang mapanganib na Mexican superstar na si Luis Neri. Ang ganitong klaseng matchmaking ang nagpapanatili kay Casimero sa radar ng mga world sanctioning bodies. Pagdating naman sa pinansyal, bagamat hindi opisyal na ibinubunyag ang mga numero, garantisadong mas paldo moment itong si Casimero kay Kamida dahil sa kalidad at kasikatan ng mga nakakalaban niya. Mas malaki ang kita sa mga pay-per-view, gate attendance at sponsorships na imposibleng makuha sa mga retirable na kalaban na inialok ng iba. Kaya naman, may mga pumupuna kay Kamida dahil sa issue ng mga nakansilang laban at mga aberya sa promotion. Muntik na ngang hindi matuloy ang bakbakang Casimero kontra kay Neri dahil sa mga internal na problema sa pondo at schedule. Ngunit, imbis na maging negatibo, ang insidenteng ito mga kwento ang nagpatunay kung gaano kalakas ang kapit at impluensya ni Mr. Koki Kamida sa mundo ng boxing. Ang katotohanan na nasa napakaikling panahon ay nagawa ng paraan ni Kamida na matuloy ang napakalaking laban kay Neri ay isang kamangamangang gawa o amazing feat. Ipinapakita nito na may sapat na political power at koneksyon si Kamida sa Japan Boxing Commission at sa mga global networks upang isalba ang isang mega fight na akala ng marami ay silyado ng kanselado. Kung ikukumpara kay Kamida, si Casimero ay halos mga kapwa Pinoy lang din ang nagiging sparring partners, bagamat magagaling at may puso rin naman. Ngunit, ang kapalit ng kawalan ng Japanese sparring partners ay ang kasiguraduhan ang dulo ng iyong sakripisyo ay isang mega fight na may milyon-milyong premyo at pagkakataong makatapak muli sa world title stage. Kaya naman mga kwento, bakit nga ba kay Kamida dapat pumirma si Alas ayon sa AI? Bakit kakit-akit ang alok ni Mr. Masayuki Ito mula sa pagpapadala ng Japanese sparring partners hanggang sa maayos na pondo? Ang karera ni Casimero ay nasa yugto na kung saan oras at legasiyan ang nakataya. Hindi na siya bumabata para dumaan pa sa mga tune-up fights laban sa mga retiradong boksingero. Kay Koki Kamida, subok na ang mga makapangyarihang kapit. Kaya niyang maghatid ng mga elite fighters. Kaya niyang magbigay ng paldo na kita at napatunayan niya na kanyang gawin ng paraan anumang krisis sa loob lamang ng maikling panahon para lamang matuloy ang laban.
Para sa pangarap na muling maghari sa buong mundo, ang panulat ni John Dariel Casimero ay dapat lamang pumirma sa kontrata raw ng Kamida Promotions. Iyan ang tunay na daan ng isang kampyon. Yan ang opinyon ng artificial intelligence mga kakwento. Kaya naman, ikaw, sang-ayon ka ba dito? Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.